Nagsimula ang lahat sa isang payapang umaga sa aming maliit na baryo. Ang init ng araw ay banayad at ang hangin ay puno ng halimuyak ng mga bulaklak na bagong usbong. Ako si Lila, 11 taong gulang. At sa araw na iyon, tila walang anumang kakaiba sa paligid. Ngunit sa kabila ng tila karaniwan, may bumabagabag sa aking damdamin, ang aking ina na laging masigla sa tuwing naglalakad kami papunta sa halamanan, ay hindi ko na makita. Walang bakas, walang anumang palatandaan kung saan siya nagpunta. Buong araw akong naghahanap, ngunit parang nilamon siya ng lupa. Lumapit ako sa mga kapitbahay, nagtanong sa mga kaibigan, ngunit walang nakakita sa kanya. Sa aking desperasyon, napagpasyahan kong magtungo sa kagubatan sa dulo ng baryo. Madalas na sinasabi ng matatanda na may mga engkanto rito, ngunit sa oras na iyon, wala akong pakialam. Ang tanging mahalaga ay makita ko ang aking ina. Habang papalalim ako sa kagubatan, tila nagbabago ang paligid. Ang mga puno ay nagmistulang mas malalaki at mas makakapal. Ang liwanag ng araw ay unti-unting nawala at ang paligid ay binalot ng malamlam na sinag. Kasabay ng pagbaba ng dilim, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na bumabalot sa akin. Ang mga ingay ng gubat, ang huni ng mga ibon, ang pagaspas ng dahon, ay napalitan ng mga tunog na hindi ko maipaliwanag. Para bang may mga boses na bumubulong, mga halakhak na nagmumula sa kalaliman. Sa aking paglalakad, naramdaman kong may mga matang nakamasid sa akin. May bahagi sa akin na gustong lumingon, ngunit may mas malakas na bahagi na nagsasabing magpatuloy. Hanggang sa napatigil ako sa harap ng isang malaking puno. Ang puno ay tila nabubuhay, ang bawat ugat ay tila pumipintig sa ilalim ng lupa. Doon ko nakita ang isang maliit na daanan, isang landas na tila inaanyayahan akong pasukin ito. Nalulunod sa aking pangamba at pag-asa, sinundan ko ang landas. Sa bawat hakbang, ang mundo ay tila lumalabo. Ang mga kulay ay nagiging mas matingkad, ngunit sa parehong pagkakataon ay parang mga anino na naglalaro sa aking paningin. Ang mga puno ay tila nagbago ng anyo. Ang kanilang mga sanga ay nagmistulang mga kamay na umaabot. Ang hangin ay malamig at may daladalang mga bulong na hindi ko maintindihan hanggang sa marating ko ang isang maliit na parang napuno ng mga bulaklak na hindi ko pa nakikita. Ang mga bulaklak ay sumasayaw sa hangin at sa gitna nito, nakita ko ang isang babae na nakatalikod. Ang kanyang buhok ay mahaba at alon-alon, at siya'y naglalakad na parang lumulutang. Agad akong napahinto, at sa pagkakataong iyon, ang aking puso ay tumibok ng mabilis. "Inay?" Tanong ko, puno ng pag-aalinlangan. Ngunit sa paglingon ng babae, hindi ko nakita ang inaasahan kong mukha. Sa halip, isang kakaibang ngiti ang bumungad sa akin, ngiti na puno ng pang-akit at misteryo. Ang kanyang mga mata ay tila kumikinang, at sa isang iglap, ang paligid ay tila nabalot ng kakaibang liwanag. Sa kanyang pag-abot sa akin, may naramdaman akong malamig na hangin na lumusot sa aking balat. At bago pa man ako makatakbo, naramdaman ko ang biglaang pag-ikot ng mundo na parang ako'y hinihila papasok sa isang mas malalim na dimensyon. Ano ang naghihintay sa akin sa mundo ng engkanto? Ang sagot ay tila lumulutang sa hangin, naghihintay ng tamang oras para ipahayag ang kanyang lihim. Nang humakbang ako sa loob ng kagubatan, ramdam ko ang pag-iiba ng hangin. Para bang may bumalot na kakaibang lamig sa paligid, ngunit may halong pagod ang aking katawan, kaya't hindi ko pinansin. Ang mga puno ay tila mas matataas kaysa dati, at ang kanilang mga sanga ay nagsasabog ng malamlam na liwanag na animoy galing sa buwan. Sa bawat hakbang, tila lumalayo ang mga tunog ng baryo, ang mga sigaw ng mga bata, at ang ingay ng mga hayop. Ang mundo
ay tila nagiging tahimik, maliban sa mahina at misteryosong awit na sumasabay sa hangin. Hinahanap ko ang aking ina, ang kanyang nangiti, na nagbibigay liwanag sa aking araw. Nanay! Sigaw ko habang patuloy na naglalakad. Ngunit ang eko ng aking boses ay bumalik sa akin. Tila ba nagbibiro? Nakaramdam ako ng kaunting takot, ngunit hindi ako nagpatinag. Pagod na ako sa paghahanap, ngunit may kung anong puwersa na nagtutulak sa akin na ipagpatuloy ito. Sa kalagitnaan ng aking paglalakbay, napansin ko ang isang daan na hindi ko kailanman nakita sa baryo. Parang inaanyayahan ako ng daan. Ang mga bulaklak na nakapaligid dito ay kumikinang sa kadiliman. Ang kanilang mga kulay ay iba-iba at ang kanilang bango ay nakakapagpakalma. Nagdesisyon akong sundan ito, umaasang baka doon ko matagpuan si nanay. Habang naglalakad, tila nawawala ang oras. Hindi ko na alam kung gaano katagal akong naglalakad, ngunit ang pagod sa aking katawan ay tila nawala rin. Lahat ng pagod, takot at pangamba ay napalitan ng kakaibang kasiyahan. Ang daan ay nagdala sa akin sa isang malawak na parang napuno ng mga alitaptap. Ang kanilang ilaw ay nagsasayaw sa hangin at ang kanilang awit ay bumabalot sa akin. Sa gitna ng parang na iyon, nakita ko siya. Isang babaeng nakasuot ng puting damit ang nakatayo sa gitna ng mga alitaptap. Ang kanyang buhok ay mahaba at kumikislap sa liwanag ng buwan. Ang kanyang mga mata ay tila nagbibigay ng liwanag at ang kanyang nangiti ay may kakaibang init. Naramdaman ko ang isang pamilyar na damdamin, ngunit hindi ko maipaliwanag kung bakit. Lumapit siya sa akin at ang kanyang boses ay tila musika sa aking pandinig. Ano ang ginagawa mo rito, bata? Tanong niya. Puno ng pag-aalaga ang kanyang tinig. Hinahanap ko po ang nanay ko. Sagot ko. Nawala siya at hindi ko na siya makita. Ngumiti siya at ang kanyang ngiti ay nagbigay sa akin ng pag-asa. Maraming nawawalang bagay sa engkantadong mundo, ngunit minsan, ang nawawala ay hindi talaga nawawala. Nandito lang sila, naghihintay na matagpuan. Hindi ko lubos maunawaan ang kanyang sinasabi, ngunit ang kanyang mga mata ay tila nagsasabi ng katotohanan. Nakita mo po ba ang nanay ko? Tanong ko, puno ng pag-asa. Ngumiti siya muli at ang kanyang mga alitaptap ay tila sumayaw sa kanyang paligid. Ipinapangako ko, malapit mo na siyang makita, ngunit may kailangan kang malaman. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin at naramdaman ko ang init ng kanyang kamay sa aking balikat. Hindi lahat ng nakikita mo ay totoo at hindi lahat ng totoo ay nakikita mo. Sa mundong ito, maraming sikreto ang nakatago. At minsan, ang mga lihim ay nagdadala sa atin sa hindi inaasahang landas. Bigla, nagbago ang hangin. Ang mga alitaptap ay nagsimulang magsipagliparan. At ang babaeng nakatayo sa harap ko ay tila nagiging anino. Ano po ang ibig niyong sabihin? Tanong ko, ngunit ang kanyang ngiti ay naglaho. Ang kanyang anyo ay unti-unting nawawala. At ang kanyang boses ay naging bulong na lamang. Ikaw ang susi sa lihim ng engkanto, bulong niya. Ngunit alalahanin mo, may kapalit ang lahat ng bagay na matutuklasan mo. Hinagilap ko ang kanyang kamay, ngunit wala na siya. Ang parang napuno ng liwanag ay naging madilim, at ang mga alitaptap ay naglaho sa hangin. Naramdaman ko ang malamig na hangin na bumalot sa akin, at ang takot ay bumalik sa aking puso. Hindi ko alam kung ano ang susunod kong gagawin, ngunit alam kong hindi pa tapos ang aking paglalakbay. May mga tanong sa aking isipan, at ang sagot ay tila nasa mundong ito. Sa gitna ng kadiliman, narinig ko muli ang awit ng engkanto. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanilang awit ay tila naglalaman ng babala, isang paalala na ang bawat hakbang ay may kapalit. Sa kabila ng aking takot,
naramdaman ko ang kakaibang puwersa na nagtutulak sa akin na ipagpatuloy ang aking paglalakbay. Ang mga lihim ng engkanto ay nasa harap ko at alam kong kailangan kong tuklasin ang katotohanan kahit na anong mangyari. Sa paglalakbay ko sa mundo ng engkanto, unti-unti kong natutunan ang mga kakaibang batas at alituntunin nito. Ang mga puno ay nagsasalita, ang mga ilog ay dumadaloy ng liwanag, at ang hangin ay puno ng musika na hindi ko mawari kung saan nagmumula. Ngunit sa likod ng kagandahan ng mundong ito ay ang hindi maipaliwanag na takot. Ano nga ba ang naghihintay sa akin sa dulo ng daang tinatahak ko? Hindi nagtagal, may nakilala akong isang batang engkantada na nagngangalang Lira. Siya ay may buhok na kasing liwanag ng araw at mga mata na tila ba naglalaman ng mga bituin. Siya ang naging gabay ko sa mga susunod na hakbang ng aking pakikipagsapalaran. Lira, paano ko matatagpuan ang aking ina? Tanong ko habang naglalakad kami sa isang landas na gawa sa lumang mga dahon. Ang iyong ina ay nasa gitna ng kagubatan sa palasyo ng Engkanto Hari, sagot niya. Ngunit may mga pagsubok kang kailangang lampasan bago mo siya makaharap. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang pag-aalala. Kahit siya ay hindi sigurado kung ano ang mangyayari sa aking paglalakbay. Ngunit hindi ako natatakot. Alam kong kailangan kong hanapin ang aking ina. Kahit ano pa ang kapalit. Sa aming paglalakbay, napansin ko ang kakaibang pamumukadkad ng mga bulaklak sa paligid. Ang mga ito ay nagbubukas at nagsasara sa ritmo ng musika na tila ba nagmumula sa lupa. Ang kanilang bango ay nakakapagpalakas ng loob na para bang nagbibigay ng pag-asa sa akin sa gitna ng kawalan. May isang bagay ka bang hindi sinasabi sa akin, Lira? Tanong ko habang pinagmamasdan ang mga bulaklak na sumasayaw sa hangin. Oo, may lihim na nakatago sa likod ng palasyo. Sagot niya, ang Engkanto Hari ay may kakayahang baguhin ang alaala ng mga tao. Ang iyong ina ay maaaring hindi ka na maalala. Ang kanyang mga salitang ito ay tila mga patalim na tumusok sa aking puso. Paano kung makalimutan ako ng aking ina? Paano kung hindi na niya ako kilala? Ngunit sa kabila ng aking takot, alam kong hindi ako maaaring umurong. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Nang kami ay makarating sa palasyo, ang mga pader nito ay yari sa purong ginto at mga hiyas na kumikislap sa liwanag ng araw. Ang palasyo ay napapaligiran ng mga puno na tila ba nagbabantay sa bawat galaw namin. Sa loob, ang Engkanto Hari ay nakaupo sa kanyang trono, nakangiti sa amin na para bang alam na niya ang aming pakay. Batang babae, ano ang iyong hinahanap sa aking kaharian? Tanong ng hari. Ang kanyang tinig ay puno ng awtoridad. Naghahanap po ako ng aking ina. Sagot ko. Pilit na pinatatag ang aking loob. Nais ko pong malaman kung siya ay narito. Ang Engkanto Hari ay tumingin sa akin, na tila ba sinusuri ang aking kaluluwa. Ang iyong ina ay narito nga, sabi niya. Ngunit may kondisyon akong hinihingi bago mo siya makaharap. Ano pong kondisyon? Tanong ko. Puno ng pag-aalala. Isang bagay na mahalaga sa iyo ang kailangan mong isakripisyo, sagot niya. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng lihim na hindi ko maipaliwanag. Habang iniisip ko ang kanyang sinabi, napansin ko si Lira, na tila ba may gustong sabihin. May isa pang paraan, bulong niya sa akin. Ngunit kailangan mong magtiwala sa akin. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ni Lira. Ngunit sa puntong iyon, ay wala na akong ibang pagpipilian. Hinawakan niya ang aking kamay, at kami ay tumakbo palabas ng palasyo, habang naririnig ko ang galit na sigaw ng Engkanto Hari sa likuran namin. Anong plano mo, Lira? Tanong ko habang patuloy kaming tumatakbo. May isang lihim na lagusan sa ilalim ng palasyo?
Sagot niya. Doon natin makikita ang iyong ina nang hindi na kailangan pang magsakripisyo. Sa aming pagtakbo, naramdaman ko ang tibok ng aking puso na tila ba sasabog sa kaba. Ngunit alam kong kailangan kong magtiwala kay Lyra. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang pag-asa na hindi ko maipaliwanag. Ang pag-asang makikita ko ang aking ina. Sa dulo ng lagusan, kami ay nakarating sa isang maliit na silid na puno ng mga salamin. Sa gitna nito ay naroon ang aking ina. Nakatulala na para bang nasa ibang mundo. Nang makita ko siya, hindi ko mapigilang tumulo ang aking mga luha. Nanay! Sigaw ko habang tumatakbo patungo sa kanya. Ngunit sa aking paglapit, bigla kong naramdaman ang kakaibang kirot sa aking dibdib. Ang mga salamin ay nagsimulang magbago at sa likod ng bawat salamin ay nakita ko ang iba't ibang bersyon ng aking ina. Lahat ay tila ba nakatingin sa akin. Lyra, ano ito? Tanong ko, puno ng takot. Mahalaga ang pagpili mo, sagot niya. Ang bawat salamin ay may iba't ibang alaala ng iyong ina. Piliin mo ang tamang salamin at makakauwi kayo. Habang tinitingnan ko ang mga salamin, naramdaman ko ang bigat ng desisyon sa aking puso. Kung mali ang aking pipiliin, maaaring tuluyan ko siyang mawala. Ngunit sa likod ng takot, naroon ang pag-asang makikita ko siyang muli. Dahan-dahan kong nilapitan ang isang salamin na sa tingin ko ay naglalaman ng tunay na alaala ng aking ina. Ngunit bago ko ito mahawakan, narinig ko ang tinig ni Lyra, puno ng pag-aalala. Mag-ingat, ito ang pinakamahalagang desisyon ng buhay mo. Habang nakatayo ako sa harap ng salamin, alam kong ang aking desisyon ay magbabago ng lahat. Ngunit sa kabila ng lahat ng pag-alinlangan, naramdaman ko ang init ng pagmamahal ng aking ina, kahit sa likod ng salamin. Sa puntong iyon, alam kong kailangan kong magtiwala sa aking puso. Ngunit ano nga ba ang magiging kapalaran namin? Sa likod ng bawat salamin ay ang lihim ng aming kinabukasan. Sa paglalakbay ko sa mundo ng engkanto, ang mga hakbang ko'y tila nagiging koro ng mga bulaklak na sumasayaw sa hangin. Kakaiba ang kagandahan ng lugar na ito, ngunit sa kabila ng lahat ng kinang at kulay, nanatili ang bigat sa aking dibdib. Ang tanong, kung nasaan nga ba ang aking ina, ay patuloy na bumabagabag sa aking isipan. Nang makalampas ako sa isang kumpol ng mga puno ng akasya, isang malawak na parang ang bumungad sa akin. Ang mga bulaklak doon ay may mga kulay na hindi ko pa kailanman nakita sa aming baryo. Asul na kasing lalim ng karagatan, pulang kasing tindi ng apoy, at dilaw na kasing liwanag ng araw. Habang naglalakad ako sa gitna ng mga ito, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na tila pumapasok sa aking katawan. Ang bawat hakbang ay nagdadala ng kakaibang pakiramdam ng kapayapaan, ngunit sa ilalim ng kapayapaang iyon ay may pag-aalinlangan. Sa di kalayuan, napansin ko ang isang matandang babae na nakatayo sa gitna ng mga bulaklak. Ang kanyang puting buhok ay tila umaalon sa hangin at ang kanyang mga mata ay puno ng mga lihim na tila matagal nang nakabaon sa lupa. Lumapit ako sa kanya at sa aking paglapit ay naramdaman ko ang pag-init ng aking palad na parang may nagtutunggaling enerhiya sa pagitan namin. Magandang araw po, bati ko sa kanya, sa pag-asang makakuha ng sagot sa aking mga tanong. Ngumiti siya sa akin, isang gangiting puno ng misteryo. Maligayang pagdating bata, ano ang hinahanap mo sa mundo ng mga engkanto? Ang aking ina po, sagot ko, puno ng pag-asa na siya'y makapagbibigay liwanag sa aking sitwasyon. Nawala siya at hindi ko alam kung paano siya matatagpuan. Tumango siya, tila may alam sa aking kinakaharap. Ang mga bulaklak dito ay hindi basta-basta. Sila'y may kakayahang magpakita ng katotohanan, ngunit kailangan mong maging handa sa anumang maaring ipakita nila.
Hindi ko lubos na naintindihan ang kanyang sinabi, ngunit ang pag-usisa ko ay hindi mapigilan. Paano ko sila magagamit? Isipin mo ang iyong ina, utos niya, at hayang ang mga bulaklak ang magpakita ng daan. Pumikit ako. Pilit na binubuo sa aking isipan ang mukha ng aking ina. Ang kanyang mga mata na puno ng pagmamahal, ang kanyang tinig na puno ng pag-aalala tuwing ako'y naliligaw sa baryo. Nang imulat ko ang aking mga mata, nag-iba ang kulay ng mga bulaklak sa aking paligid. Ang asul ay naging berdeng kasing lalim ng kagubatan. Ang pula ay naging kulay lupa. At ang dilaw ay naging kulay ng dapit hapon. Ang daan, bulong ng matanda, ay palaging narito. Hindi mo lang nakikita. Sa kanyang paglingon, naglaho siya sa hangin at iniwan akong nag-iisa sa gitna ng mga bulaklak. Nalilitong nagpatuloy ako sa paglalakad, sinusundan ng landas na tila binuksan ng mga bulaklak. Ang kanilang mga kulay ay tila nagiging gabay, ngunit ang takot ay patuloy na bumabalot sa akin. Isang kaluskos ang narinig ko mula sa likuran. Luminga ako, ngunit walang tao. Ang mga bulaklak ay nagsimulang umindak, sumasayaw sa hangin na tila may sariling buhay. Bigla, isang liwanag ang lumitaw sa aking harapan. Isang portal na tila bumukas mula sa kawalan. Hindi ko alam kung ano ang nasa kabila nito, ngunit ang pakiramdam na ito, ang tamang daan, ay hindi maikakaila. Pumasok ako sa loob, ang aking puso'y puno ng kaba. Ngunit ang pag-asa na makikita ang aking ina ay nagbigay lakas sa akin. Sa pagpasok ko naramdaman ko ang pagbabago ng paligid. Ang hangin ay naging malamig at ang mga bulaklak ay naglaho, napalitan ng makakapal na fog. Sa gitna ng fog na iyon, isang silweta ang lumitaw. Ang hugis nito ay pamilyar. Ang mga mata nito ay puno ng pagkilala. Iyo bang hinahanap ang daan pabalik? Tanong ng tinig na puno ng lungkot at pag-aalala. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Ang kaba at kasabikan ay nagsama-sama. Ikaw ba? Ikaw ba ang aking ina? Tanong ko, halos hindi makapaniwala. Ngunit sa halip na sagot, ang silweta ay unti-unting naglaho. Iniwan akong naghahanap pa rin ng kasagutan. Ang fog ay naglaho rin, at sa aking paligid ay bumalik ang mga bulaklak, ngunit may pagbabago. Ang kanilang mga kulay ay naging itim, na tila sumasalamin sa pagkalito at takot sa aking puso. Hindi ko alam kung ano ang tunay na nangyari, ngunit ang hangarin kong hanapin ang aking ina ay mas naging matindi. Kung siya man iyon, o isang engkanto lamang na naglalaro sa aking isipan. Hindi ko alam, ngunit ang paglalakbay ko ay hindi patapos, at ang daan patungo sa katotohanan ay tila puno ng mga lihim na kailangan kong tuklasin. Sa pagmulat ng aking mga mata, nadama ko ang malamig na simoy ng hangin na sumasalubong sa akin. Tila binabati ako sa isang panibagong umaga sa mundo ng engkanto. Hindi ko na matandaan kung paano ako nakarating dito. Ang mga alala ng aking pagtakas mula sa baryo ay parang alon sa dagat na unti-unting naglalaho. Ngunit ang aking pakay ay nananatiling matatag. Hanapin ang aking ina. Tumayo ako mula sa damuhan kung saan ako nagising. Ang paligid ay ibang-iba sa baryo na aking kinagisnan. Ang mga puno ay mas matatangkad. Ang kanilang mga dahon ay kumikislap sa liwanag ng araw na tila gawa sa ginto. Ang lupa ay may maliliit na bulaklak na kumakanta sa hangin. Ang kanilang mga tinig ay banayad at nagdudulot ng kakaibang kapayapaan. Sa kabila ng kagandahan, alam kong hindi ko maaaring kalimutan ang aking layunin. Nagpatuloy ako sa aking paglalakbay. Sinusundan ang isang liwanag na tila kumikinang sa di kalayuan. Ang liwanag na iyon ay parang tawag ng isang kaibigan sa dilim. Hindi ko alam kung ano ang aking mararating, ngunit ang tanging alam ko ay kailangan kong sumunod dito.
Habang naglalakad, nakasalubong ko ang isang matandang lalaki na nakasuot ng damit na gawa sa mga dahon. Ang kanyang mga mata ay puno ng misteryo at karunungan. "Saan ka patungo, batang babae?" Tanong niya sa akin. Ang kanyang tinig ay malalim at puno ng awtoridad. "Hinanap ko po ang aking ina. Nawawala siya," tugon ko. Hindi ko na inisip kung siya ba ay kaibigan o kaaway. Sa mundong ito, ang bawat nilalang ay may nais ipahiwatig. Ngunit ang kanilang tunay na intensyon ay laging nakatago. "Ang daan patungo sa iyong ina ay hindi madali," sabi niya habang iniabot ang isang maliit na piraso ng kristal na tila kumikislap sa kanyang palad. "Gamitin mo ito upang makita ang katotohanan sa likod ng mga ilusyon." Tinanggap ko ang kristal. Iniisip kung ano ang kanyang ibig sabihin. Ngunit bago pa man ako makapagtanong, siya'y naglaho na parang usok sa hangin. Iniwan akong nag-iisa sa landas. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Iniingatan ang kristal sa aking bulsa. Ang landas ay nagiging mas mahirap, puno ng mga balakid na tila sinusubok ang aking determinasyon. Ang mga halaman ay nagiging mas makapal. Ang kanilang mga ugat ay parang mga kamay na nais akong pigilan. Ngunit hindi ako nagpatinag. Alam kong sa bawat hakbang, mas napapalapit ako sa katotohanan. Ang liwanag sa di kalayuan ay nagiging mas maliwanag. Ang kanyang tawag ay nagiging mas malakas. Isa itong paanyaya na hindi ko maaaring tanggihan. Sa wakas, nakarating ako sa isang clearing kung saan ang liwanag ay nagmumula. Sa gitna ng clearing ay may isang malaking puno. Ang kanyang mga sanga ay kumikinang sa liwanag ng araw. Sa ilalim ng punong iyon, nakita ko ang isang babae na nakaupo. Ang kanyang likod ay nakatalikod sa akin. "Nanay?" Tawag ko. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis. Ang pag-asang makita siya ay nagbigay ng lakas sa akin upang lumapit. Ngunit nang siya'y lumingon, hindi ang mukha ng aking ina ang aking nakita. Isa itong engkanto, ang kanyang mga mata ay naglalaman ng mga bituin. Ang kanyang kuwang ngiti ay puno ng lihim. "Hindi mo pa siya makikita, bata," sabi niya. Ang kanyang tinig ay isang awit na puno ng lungkot. "Ano ang ibig mong sabihin?" Tanong ko. Ang aking damdamin ay naguguluhan. "Nandito ba siya?" "Ang mundo ng engkanto ay puno ng mga ilusyon," sagot niya. "Ang iyong ina ay nasa likod ng mga ito, ngunit kailangan mong matutunan ang tamang daan upang makalampas." Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Ang paglalakbay na ito ay hindi lamang tungkol sa pisikal na paglalakad, ngunit tungkol sa pagtuklas ng tunay na daan. Napagtanto ko na ang kristal na ibinigay sa akin ng matandang lalaki ay ang susi upang makita ang daan na iyon. Hinugot ko ang kristal mula sa aking bulsa at tiningnan ito ng mabuti. Sa kabila ng kanyang liwanag, may mga aninong lumilipad sa loob nito, parang mga piraso ng puzzle na kailangan kong buuin. Kapag handa ka na, gamitin mo ang kristal upang makita ang katotohanan. Sabi ng engkanto, bago siya naglaho, iniwan akong nag-iisa muli. Sa pagtingin ko sa paligid, napagtanto ko na ang clearing ay nagbago. Ang puno ay naglaho at ang liwanag ay nawala. Nag-iisa na naman ako sa landas. Ngunit sa pagkakataong ito, may dala akong pag-asa. Hawak ang kristal, nagpatuloy ako. Ang daan ay puno ng mga misteryo, ngunit alam ko na ang susi ay nasa aking mga kamay. Ngunit sa bawat hakbang, ang katanungan ay nanatili. Ano ang katotohanan sa likod ng lahat ng ito? At paano ko makikita ang aking ina sa mundo ng engkanto? Sa paglalim ng gabi, ang hangin ay nagdala ng malamig na simoy. Sa likod ng mga anino, naririnig ko ang tinig ng isang babaeng nagbabanta. Hindi lahat ng nakikita ay totoo at hindi lahat ng totoo ay nakikita. At sa dulo ng landas, may isang pintuang yari sa liwanag na nag-aanyaya sa akin. Ngunit bago ko ito buksan,
Naramdaman ko ang isang kamay na humawak sa aking balikat. Ang kanyang haplos ay malamig, puno ng misteryo. Sino siya? Ano ang kanyang pakay? Sa paglingon ko, ang mundo ay nag-ulap at ang lahat ay naglaho. Ang engkanto ay nagsimula ng isang bagong laro at ako ay isang bahagi nito. Nagpatuloy ako sa paglalakbay sa loob ng mundo ng engkanto, isang lugar na tila walang hangganan at walang tiyak na direksyon. Ang bawat hakbang ko ay puno ng pag-aalinlangan, ngunit hindi ko rin magawang huminto. Ang pag-asang matagpuan ng aking ina ay ang tanging nagtutulak sa akin na huwag sumuko. Sa aking paligid, ang mga puno ay nagsasayaw sa ihip ng hangin at ang kanilang mga dahon ay kumikinang sa liwanag ng buwan. Ang mga bulaklak na hindi ko pa nakikita sa baryo namin ay naglalabas ng kakaibang banggo. Parang nananaginip ako, ngunit alam kong ito'y realidad. Habang naglalakad, naramdaman ko ang paggalaw sa aking likuran. Nang lingunin ko, nakita ko ang isang maliit na nilalang na may pakpak, isang diwata. Ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad at tila ba nag-aanyaya. "Bakit ka naririto, batang babae?" tanong niya. Sa kanyang tinig, may halong musika na nagbigay sa akin ng kakaibang kapanatagan. "Naghahanap ako ng aking ina," sagot ko, hindi sigurado sa magiging tugon ng diwata. Nagbigay siya ng isang ngiti na para bang alam niya ang lahat ng nangyayari sa paligid. "Ang mundo ng engkanto ay puno ng misteryo," sabi niya. "Ngunit kung nais mo talagang makita ang iyong ina, kailangan mong magtiwala sa iyong puso at sa landas na iyong tinatahak." Patuloy kaming naglakbay. Ang diwata ay naging gabay ko sa mundo ng engkanto. Sa bawat hakbang, mas nadarama ko ang kakaibang enerhiya ng lugar. Nakakita kami ng ilog na ang tubig ay kulay ginto at ang mga isda ay naglalakbay sa ibabaw nito na parang mga bituin sa kalangitan. Ang mga puno ay nag-uusap, bumubulong ng mga lihim na hindi ko maintindihan. Ang lahat ng ito ay nakapagtataka, ngunit sa kasamaang palad, wala pa rin akong bakas kung nasaan ang aking ina. Sa aming paglalakbay, nakarating kami sa isang malawak na parang. Sa gitna nito, may isang lumang puno na tila puno ng kasaysayan. "Dito mo matatagpuan ang sagot," sabi ng diwata, habang itinuro ang puno. Nagtataka ako sa kanyang sinabi, ngunit naramdaman ko ang isang malakas na puwersa na nagtutulak sa akin na lumapit dito. Nang malapit na ako sa puno, narinig ko ang mga boses, mahihinang bulong, na nagmumula sa loob ng puno. "Tulungan mo kami," sabi ng isang tinig. "Kami ang mga nawawala. Ang mga nawawala sa mundo ng engkanto." Ang aking puso ay bumilis ang tibok. Ano ang ibig sabihin ng mga boses na ito? Habang iniisip ko ito, biglang nagbago ang paligid. Ang parang ay naging isang madilim na kagubatan. At ang puno ay parang lumalaki. Ang mga ugat nito ay gumagapang sa lupa tulad ng mga ahas. Nakaramdam ako ng takot, ngunit alam ko na hindi ko dapat umatras. Nang hawakan ko ang puno, naramdaman ko ang malamig na hangin na pumapalibot sa akin. Ang mga boses ay nagpaulit-ulit, mas malakas, mas malinaw. "Ang iyong ina ay narito," sabi ng isa. "Ngunit kailangan mong magbayad ng halaga." Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng halaga na iyon, ngunit handa akong gawin ang lahat. Biglang, ang diwata ay lumapit sa akin. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. "Mayroon kang pagpipilian," sabi niya. "Ang halaga ay maaaring masakit, ngunit ito ay magbibigay sa iyo ng kasagutan." Sa sandaling iyon, isang liwanag ang bumalot sa buong paligid. Sa gitna ng liwanag, nakita ko ang isang babae, ang aking ina. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod at kalungkutan, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa pag-asa. "Anak," sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng pagmamahal. Napakaraming taon na ang lumipas, ngunit sa wakas ay nakita kita. Ngunit bago pa ako makalapit sa kanya,
Ang liwanag ay naglaho, at ang kagubatan ay muling bumalik sa dati nitong anyo. Ang diwata ay nagbigay ng babala. Ang halaga ay ang pagtalikod sa mundo ng engkanto, sabi niya. Hindi mo na siya muling makikita. Sa aking pag-iisip, naramdaman ko ang bigat ng desisyon. Mayroon akong pagpipilian na manatili sa mundo ng engkanto at makasama ang aking ina o bumalik sa baryo at ipagpatuloy ang aking buhay. Ngunit ang desisyon na iyon ay mas malalim kaysa sa inaakala ko. Sa huli, alam ko na ito'y isang desisyon na hindi ko magagawang gawin ng madali. Ang pagpili ay hindi lamang tungkol sa kung saan ako nararapat. Ito ay tungkol sa kung ano ang handa kong isakripisyo. Habang iniisip ko ang lahat ng ito, naramdaman ko ang paggalaw sa paligid, isang senyales na may paparating na pagbabago. Sa aking puso, alam kong ang desisyon na ito ay magdadala sa akin sa isang bagong landas. Isang landas na puno ng hindi tiyak na hinaharap. Sa kabila ng tila walang katapusang landas ng mga puno at halaman, nagpatuloy ako sa paglalakbay sa mundo ng engkanto. Parang kanina lang ay nasa baryo ako, pero ngayon ay tila wala ng hangganan ang aking paglalakad. Nasa isang mundong hindi ko kilala, sa pagitan ng realidad at imahinasyon. Ang mga puno dito ay buhay, ang hangin ay nag-uusap, at ang lupa ay tila may sariling tibok. Ang mga engkanto ay palaging naroon, lihim na nagmamasid, ngunit hindi ko sila maaninag ng buo. Ang kanilang mga mata ay kumikislap sa kadiliman, mga anino na naglalaro sa gilid ng aking paningin. Ang kanilang mga bulong ay parang musika na hindi ko maintindihan, isang awit na nag-aanyaya, ngunit nanganganib. Sa paglalakad ko, naramdaman kong unti-unting bumabalik ang aking alaala. Naaalala ko kung paano ako naligaw sa baryo, kung paano ako naghanap ng aking ina, at kung paano ako napadpad sa kakaibang mundong ito. Ngunit ang mga alaala ay tila binabalot ng manipis na ulap. Ang mga detalye ay parang buhangin na dumudulas sa aking mga daliri. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang pagod, ngunit alam kong kailangan kong magpatuloy. Ang pag-asang makita ang aking ina ay ang tanging bagay na nagbibigay sa akin ng lakas. Sa kabila ng takot at pag-aalinlangan, sinubukan kong magtiwala sa aking instinct na magdadala sa akin sa tamang landas. Hanggang sa narinig ko ang isang tunog na pamilyar ngunit hindi ko matukoy. Ang tunog ng isang kampana, umaalingaw-ngaw sa hangin, nagmumula sa kung saan. Nagsimula akong sundan ang tunog, nadadala ng pag-usisa at pag-asang ito ang magiging susi sa aking mga tanong. Habang papalapit ako, pumasok ako sa isang maliit na clearing. Sa gitna nito ay isang lumang kampana, nakasabit sa isang arko na yari sa pilak at ginto. Ang kampana ay tila may sariling buhay, kumikislap at umaawit ng awit na puno ng lungkot at pag-asa. Sa tabi ng kampana ay may isang babae. Siya ay nakasuot ng damit na yari sa telang kumikislap. Ang kanyang buhok ay parang ginto na umaalon sa hangin. Ang kanyang mga mata ay puno ng hiwaga. At sa kanyang mga labi ay may ngiti na hindi ko mambasa. Ikaw ba ang nagdala sa akin dito? Tanong ko, kinakabahan ngunit puno ng pag-asang siya ang makapagbibigay linaw sa aking sitwasyon. Ngunit ngumiti lamang siya, isang ngiting puno ng misteryo at sinabi, ang kampana ang nagdala sa iyo, hindi ako. Ako'y bahagi lamang ng mundong ito, tulad mo. Naguguluhan ako sa sagot niya, ngunit naramdaman kong may kakaibang koneksyon kami. Alam mo ba kung nasaan ang aking ina? Paano ako makakabalik sa baryo? Ngumiti siya muli, ngunit ang ngiti niya ay tila puno ng lungkot. Ang iyong ina ay nasa lugar kung saan ang mga alaala ay hindi nawawala. Ngunit upang makabalik, kailangan mong maghanap ng sagot sa tanong na hindi mo pa naitatanong. Bago ko pa siya muling tanungin, biglang dumilim ang paligid.
Ang kampana ay tumigil sa pag-awit at ang babae ay unti-unting naglaho, parang usok na tinangay ng hangin. Naramdaman ko ang takot na bumalot sa akin at ang mundo ng engkanto ay naging mas misteryoso at mapanganib. Sa gitna ng dilim, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumampi sa aking balat. Ang mga engkanto ay naroon, lumalapit sa akin. Ang kanilang bulong ay nagiging mas malakas at mas malinaw. Sa kanilang bulong narinig ko ang isang pangalang hindi ko kilala, ngunit parang matagal ko nang alam. At sa sandaling iyon, isang liwanag ang biglang lumitaw, isang liwanag na nagmula sa lupa. Sa ilalim ng liwanag na iyon, nakita ko ang isang anino na pamilyar sa akin. Ang anino ng aking ina, nakatayo sa gitna ng liwanag, ngunit sa kanyang mga mata ay may lungkot na hindi ko maipaliwanag. Bago pa ako makalapit, ang liwanag ay biglang naglaho, kasama ang anino ng aking ina. Naiwan akong nag-iisa, nakatayo sa gitna ng kadiliman, puno ng tanong at pag-asang makikita ko siya muli. Sa pag-aakalang ito na ang wakas, narinig ko ang isang bulong mula sa likuran, isang bulong na puno ng pag-asa at galit. Ang sagot ay nasa kampana, ngunit ang tanong ay nasa iyong puso. Sa sandaling iyon, alam kong hindi pa tapos ang aking paglalakbay. Sa kabila ng takot at lungkot, naramdaman kong kailangan kong magpatuloy. Ang kampana ay nananatili sa aking isipan, isang simbolo ng pag-asa at misteryo. At sa aking puso, isang tanong na nag-aantay ng sagot. Hindi ko alam kung ilang araw na ang lumipas simula nang mawala ako sa baryo. Ang mga puno ng kagubatan ay tila nagiging mas malalaki. Ang mga ugat nito ay parang mga bisig na lumulundo sa lupa, pilit na hinahawakan ng kalikasan, na tila ayaw akong palabasin. Sa bawat hakbang ko, naririnig ko ang mga huni ng ibon, ang tunog ng hangin na humuhuni sa pagitan ng mga dahon, at ang mga bulong ng lupa na tila nagkukwento ng mga lihim na matagal nang nakabaon. Sa aking paglalakbay, naaalala ko ang mga kwento ng aking ina tungkol sa mga engkanto. Noon, iniisip ko na ang mga ito ay katang-isip lamang, mga alamat na ginawa upang pagtakpan ang misteryo ng kagubatan. Ngunit ngayon, sa gitna ng hindi maipaliwanag na kagandahan at takot na bumabalot sa akin, nagsisimula akong maniwala na baka may katotohanan sa kanyang mga kwento. Nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa makita ko ang isang liwanag mula sa malayo. Ang liwanag na ito ay kakaiba, hindi tulad ng liwanag ng araw o ng buwan. Isa itong malabughaw na sinag na tila umuusbong mula sa lupa. Sinundan ko ito. Ang aking mga paa ay tila may sariling isip, naglalakad ng hindi iniintindi ang aking pagdududa. Habang papalapit ako sa liwanag, unti-unting lumilinaw ang aking mga mata. Nakita ko ang isang maliit na malinis na lawa na tila salamin sa gitna ng kagubatan. Sa paligid nito ay may mga bulaklak na hindi ko pa nakikita kailanman. Ang bawat talulot ay kumikinang, sumasayaw sa himig ng hangin. Sa gitna ng lawa ay may isang malaking bato, at sa ibabaw nito ay isang nilalang na hindi ko maipaliwanag. Isang engkanto na tila ba nag-aanyaya sa akin. Ang kanyang mukha ay puno ng kabutihan at kapayapaan, ngunit sa likod ng kanyang mga mata ay may kirot na tila ba siya ay nagdurusa. Lumapit ako. Ang aking mga hakbang ay mabagal, puno ng pag-aalinlangan. Sino ka? Tanong ko. Ang aking boses ay pabulong lamang. Natatakot na baka ako'y magising mula sa tila bang-ungot na ito. Ngumiti ang engkanto, isang ngiti na punong-puno ng misteryo. Ako ang tagapangalaga ng kagubatan, sagot niya. Ang kanyang tinig ay parang musika na pumapailan lang sa hangin. At ikaw, batang babae, ay napadpad sa aking mundo. Hindi ko sinasadya, sagot ko. Ang aking puso ay puno ng takot at pag-asam. Hinahanap ko ang aking ina. Ah, ang iyong ina.
Ulit ng engkanto? Tila ba may alam siyang hindi ko pa natutuklasan? Maraming taon na ang nakalipas simula nang siya ay dumaan dito. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Paano niya nalalaman ang tungkol sa aking ina? Nasaan siya? Tanong ko, ang aking boses ay puno ng pag-asa na baka dito ko na makikita ang katapusan ng aking paghahanap. Ngunit sa halip na sagutin ako, ang engkanto ay tumayo mula sa bato. Halika, sundan mo ako. Mayroong isang bagay na kailangan mong makita. Sinundan ko siya. Ang aking mga paa ay tila nag-aalangan, ngunit puno ng pagnanasa, na matutunan ang katotohanan. Naglakbay kami ng ilang metro mula sa lawa hanggang sa isang maliit na kuweba na tila ba nagkukubli ng mga lihim ng mundo. Ang loob nito ay puno ng mga kristal na kumikinang sa dilim. Ang bawat isa ay naglalabas ng iba't ibang kulay na liwanag. Dito, sabi ng engkanto, itinuturo ang isang bahagi ng kuweba na puno ng mga kristal na bughaw. Dito mo matatagpuan ang mga sagot. Tumingin ako sa direksyon ng kanyang kamay at nakita ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang larawan ng aking ina na nakaukit sa dingding ng kuweba. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-asa, ngunit sa likod nito ay may mga mata na tila ba puno ng kalungkutan. Bakit nandito ang kanyang larawan? Tanong ko. Ang aking boses ay puno ng pagkalito. Ngumiti ang engkanto. Ang kanyang mga mata ay puno ng misteryo. Ang iyong ina ay isa sa amin, sagot niya. At ikaw, batang babae, ay may kapangyarihan na higit pa sa iyong inaakala. Nagulat ako sa kanyang sinabi, paano ito posible? Paano naging bahagi ng mga engkanto ang aking ina? At kung totoo ito, ano ang ibig sabihin nito para sa akin? Ngunit, pagpapatuloy ng engkanto, may panganib na nagtatago sa kagubatan. Isang panganib na kailangan mong harapin upang makuha ang mga sagot na iyong hinahanap. Ang kanyang sinabi ay nag-iwan ng takot sa aking puso. Ano ang panganib na ito? At paano ko ito haharapin? Habang iniisip ko ang mga tanong na ito, narinig ko ang isang tunog mula sa labas ng kuweba. Isang malakas na kalabog na tila ba may naglalakad na halimaw. Ang tunog ay papalapit, mas malakas, mas mapanganib. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pagyugyog ng lupa. Alam ko, ito na ang simula ng isang bagong pakikipagsapalaran na puno ng hindi inaasahang panganib at misteryo. Ang engkanto ay tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Mag-ingat, batang babae, sabi niya. Ang iyong kapalaran ay nasa iyong mga kamay. At sa paglabas namin sa kuweba, ang aking puso ay puno ng takot at pag-asa, handa sa anumang pagsubok na darating. Ngunit sa likod ng aking isipan, ang tanong ay patuloy na bumabalik. Ano ang kapalaran ko sa mundo ng mga engkanto? Ang mga malalambot na hakbang ko ay tila hindi naririnig sa ilalim ng makapal na damo na bumabalot sa lupa ng mundong ito. Napalilibutan ako ng mga puno na sa unang tingin ay mukhang pangkaraniwan. Ngunit sa bawat paggalaw ko, tila nag-aanyaya sila ng lihim na hindi ko pa natutuklasan. Ang hangin ay may dalang kakaibang halimuyak, parang pinaghalong bulaklak at matamis na prutas, na sa bawat paglanghap ko ay tila naglalagay ng kapayapaan sa aking kalooban. Ngunit hindi ako narito para sa kapayapaan. Nariyan ang pagnanasa sa aking puso, na makabalik sa piling ng aking ina, sa baryo na aking kinamulatan. Dito, sa mundo ng engkanto, ang oras ay tila isang ilusyong walang saysay. Ang bawat hakbang ay parang paglalakbay sa kawalang hanggan, na ngunit hindi ako makapaghintay na makita siyang muli. Habang patuloy akong naglalakad, napansin kong nag-iiba ang kulay ng kalangitan. Mula sa mapusyaw na asul, naging kulay kahel ito, tila nagbabanta ng isang misteryosong pagsapit ng gabi. Ang paligid ay unti-unting nababalot ng liwanag na nagmumula sa mga alitaptap
na sumasayaw sa hangin. Ang kanilang mga ilaw ay nagiging gabay ko sa landas na hindi ko alam kung saan patungo. Sa di kalayuan, may narinig akong tunog ng gitara, isang musika na tila may kapangyarihang humila sa akin. Ang mga nota ay umaagos sa hangin, bumabalot sa akin ng ligaya at lungkot na hindi ko may paliwanag. Sinundan ko ang tunog, umaasa na ito ang susi sa aking pag-uwi. Ngunit ang aking pag-asa ay nagmistulang bula nang makarating ako sa isang malawak na clearing sa gitna ng kagubatan. Doon, nakita ko ang isang engkanto, isang lalaking may anyong hindi pangkaraniwan. Ang kanyang buhok ay tila sinag ng araw at ang kanyang mga mata ay kasing lalim ng dagat. Hawak niya ang gitara na patuloy niyang tinutugtog. Ang mga nota ay lumilipad sa hangin, nagiging mga alitaptap na bumabalot sa paligid. "Bakit ka naririto, batang ligaw?" tanong niya. Ang boses niya ay parang alon na bumubulong sa dalampasigan. Hindi ko alam kung paano sumagot. Ang aking bibig ay tila naubusan ng salita. Ngunit sa loob-loob ko, alam ko ang sagot. Hinahanap ko ang daan pa uwi. Hinahanap ko ang aking ina. Sagot ko sa wakas. Ang tinig ko ay puno ng pag-asa at pangamba. "Ang iyong ina?" Ulit niya, tila ang bawat salita ay may kahulugan na hindi ko pa nauunawaan. Sa mundong ito, marami ang nawawala. Ngunit hindi lahat ng nawawala ay nararapat na matagpuan. Hindi ko maintindihan ang kanyang sinasabi. Sa kabila ng kanyang mga pahayag, naramdaman ko ang isang uri ng pag-unawa sa kanyang mata. Isang koneksyon na tila may kapangyarihang tumagos sa aking puso. "Gusto kong bumalik," sabi ko. Ang mga mata ko ay nagmamakaawa. Sa aking mundo, sa aking tahanan. Ngumiti siya, isang ngiting puno ng misteryo. "Kung nais mong bumalik, kailangan mong malaman ang lihim ng mundong ito. Ngunit sa bawat lihim ay may kapalit, at sa bawat kapalit ay may panganib." Ang mga salitang iyon ay nagbigay sa akin ng kaba. Ano ang kanyang sinasabi? Ano ang kailangan kong gawin para makabalik? Habang nag-iisip, naramdaman ko ang isang kakaibang enerhiya sa paligid. Ang mga puno ay tila nag-ibang anyo. Ang kanilang mga dahon ay nagliliwanag. At ang lupa ay tila naging salamin na naglalabas ng mga imahe. Mga imahe ng aking ina, ng aming tahanan sa baryo, ng mga alaalang tila nawala na. Ang mundong ito ay isang salamin, isang lugar kung saan ang iyong mga pangarap at takot ay nagiging katotohanan. Patuloy niya. Ngunit sa salamin ay makikita mo rin ang mga bagay na hindi mo pa nalalaman. Sa sandaling iyon, nakita ko ang aking sarili sa salamin ng lupa. Ngunit hindi ito ako. Isang batang babae na may hawak na mahiwagang bulaklak. Ang mga mata niya ay puno ng liwanag na hindi ko maipaliwanag. Sa kanyang likuran, ang mga engkanto ay sumasayaw. Ang mga alitaptap ay nagiging mga bituin na pumapalibot sa kanya. Siya ang susi, bulong ng engkanto. Ngunit ang susi ay may kapangyarihang hindi mo pa nauunawaan. Biglang nawala ang imahe at ang pagkalito ay bumalot sa akin. Sino ang batang babae sa salamin? At ano ang kanyang kinalaman sa aking pag-uwi? Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang malamig na hangin na bumalot sa akin. Ang mga alitaptap ay naglaho. At ang engkanto sa aking harapan ay naging isang anino ng nakaraan. Hindi ko alam kung saan ako patungo, ngunit alam ko na ang paglalakbay ko ay hindi patapos. Sa mundo ng engkanto, tila bawat hakbang ay isang bagong simula. At sa likod ng bawat simula ay ang pag-asang makabalik sa tahanan, sa piling ng aking ina. Ngunit bago ko pa man maabot ang susunod na hakbang, isang tinig ang narinig ko mula sa likuran. Isang tinig na kilalang kilala ko, ngunit imposibleng naririto. "Anak!" Sa pag-abot ng dilim, unti-unting bumalot ang malamig na hangin sa paligid.
Ang mga puno sa engkantadong kagubatan ay tila sumasayaw sa ilalim ng sikat ng buwan, at ang kanilang mga anino ay naglalaro sa lupa, na parang mga nilalang na may sariling buhay. Ang kinang ng mga alitaptap ay nagmistulang mga bituin na nakalutang sa hangin, nililiwanagan ang daan na tinatahak ko. Nasaan na kaya ako? Tanong ko sa sarili ko habang patuloy na naglalakad. Ang mga yapak ko ay tila ba nawawala sa bawat hakbang, at ang paligid ay tila walang katapusan. Sa kabila ng pag-aalala, may kung anong puwersa ang nagtulak sa akin upang magpatuloy, na parang may isang tinig na bumubulong sa aking isipan na hindi ko kayang intindihin. Biglang may narinig akong kaluskos mula sa aking likuran. Agad akong lumingon, ngunit wala akong nakita. Sino ka? Sigaw ko sa kawalan. Ngunit ang tanging tugon ay ang pag-echo ng aking boses. Lalo akong kinabahan, ngunit pinilit kong lakasan ang aking loob. Hindi ko maaaring ipakita na natatakot ako. Hindi ngayon, hindi dito. Habang naglalakad, napansin ko ang isang makitid na daan na tila patungo sa isang bahagi ng kagubatan na mas maliwanag kaysa sa iba. May kung anong kakaiba sa bahagi ng kagubatang iyon, para bang hinihigop ako nito papalapit. Alam kong hindi ito bahagi ng plano, ngunit ang kuryosidad ay nanaig sa akin. Sa dulo ng daan, nakita ko ang isang maliit na klarong lugar, at sa gitna nito ay isang sinaunang puno na may mga ugat na nakalabas sa lupa. Ang mga ugat nito ay tila gumagalaw, at ang mga dahon ay nagkukulay pilak sa ilalim ng liwanag ng buwan. Habang papalapit ako, napansin ko ang isang maliit na sapa na dumadaloy mula sa puno, at sa tabi nito ay isang matandang babae na tila ba nag-aabang sa akin. Anak, matagal kitang hinintay. Wika ng matanda habang ako'y lumalapit. Ang kanyang boses ay may halong lambing at misteryo na para bang alam niya ang lahat ng nangyayari sa mundo. Sino ka po? Tanong ko, habang pilit na iniintindi ang kanyang biglaang paglitaw. Ako si Luningning, sagot niya. Isa akong tagapagbantay ng kagubatang ito. Alam ko kung bakit ka narito. Ang kanyang mga mata ay tila kumikinang, puno ng kaalaman at lihim na hindi ko maipaliwanag. Bakit po? Nasaan po ang aking ina? Tanong ko, puno ng pag-asa, na sa wakas ay makakakuha ako ng sagot sa aking mga tanong. Nawawala siya sa paningin mo, ngunit hindi siya nawawala sa mundo. Sagot niya, nang may ngiti. May mga bagay na kailangan mong malaman muna bago mo siya muling makita. Habang nagsasalita si Luningning, biglang lumitaw ang isang imahe sa ibabaw ng sapa. Nakita ko ang aking ina, na nasa loob ng isang maliit na silid. Tila ba may kausap na hindi ko maaninag. Ang kanyang mukha ay puno ng kalungkutan, ngunit may determinasyon sa kanyang mga mata. Bakit po siya nandyan? Ano pong ginagawa niya? Tanong ko, puno ng pagkabigla at kaba. Iyan ang kailangan mong alamin, anak. Sagot ni Luningning, ngunit bago iyon, kailangan mong ipasa ang pagsubok ng kagubatan. Ang mga engkanto ay may mga lihim na kailangan mong tuklasin. Nagtaka ako sa kanyang sinabi. Ano ang ibig niyang sabihin sa pagsubok? At anong mga lihim ang aking matutuklasan? Sa puntong iyon, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na nakapatong sa aking balikat. Kailangan ko itong gawin, hindi lamang para sa aking sarili, kundi para sa aking ina. Ngunit bago pa man ako makapagtanong muli, biglang nagbago ang paligid. Ang liwanag ng buwan ay naglaho, at ang kagubatan ay napuno ng kadiliman. Narinig ko ang mga bulong ng hangin na tila ba may sinasabi sa akin, ngunit hindi ko maintindihan. Tumayo si Luningning at naglakad papalayo. Sundan mo ang mga alitaptap, anak. Sila ang magdadala sa iyo sa tamang daan. Sabi niya, bago tuluyang nawala sa dilim. Sa puntong iyon, wala na akong magawa kundi sundin ang kanyang sinabi. Ang mga alitaptap
ay nagsimula ng lumipad sa isang direksyon at ako'y agad na sumunod. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang pag-angat ng aking determinasyon kahit na ang dilim ay tila gustong lamunin ang lahat ng aking pag-asa. At sa dulo ng landas, sa hindi inaasahang pagkakataon, isang pamilyar na boses ang aking narinig. Anak, narito ako. Ngunit hindi ito ang inaasahan kong makita. Sa halip, isang nilalang nakahawig ng aking ina ang lumitaw, ngunit may mga pakpak ng paru-paro at mga mata na naglalagablab sa liwanag. Siya pa ay isang kaibigan o kalaban? Hindi ko alam. Ngunit sa kabila ng lahat, isang bagay lamang ang malinaw. Ang engkantadong mundo ay puno ng lihim na kailangan kong tuklasin. At ang bawat desisyon ay mahalaga sa paghanap ng aking ina.